Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis? At kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Today is another propagation day ng bougainvillea cuttings gamit ang ICU method, pero this time, ang itatanim ko ay purong variegated leaves. And since mag-ICU tayo today, syempre gagamit tayo ng rubber band and yung plastic cover. And a lot of you are asking kung ano ba yung size ng plastic na gamit ko. And the answer is, I don't know. Kasi when I check it kung ano yung size niya, wala namang nakalagay but the brand is Calypso. But I don't usually recommend na gamitin itong plastic na ito kasi manipis siya. And looking ako ng makapal kaya inuubos ko na lang ito. And kahit na manipis ito, pwede na siyang gamitin sa ICU method kasi nakakapagpabuhay naman at nagiging successful naman yung mga propagation ko. And siguro, I will try kung saan ako bumili ng plastic na ginagamit ko sa grafting. And sobrang ganda nun kasi makapal and hindi madaling mabutas. And if you watch yung mga grafting video ko, yung plastic na yun na ginagamit ko yung mga tinutukoy ko. And sa plastic cups naman, gagamit tayo ng medium size na cup and walang butas ang mga ito. And I have a video kung bakit mas prefer ko na walang butas yung mga cups na ginagamit ko. And natakol ko doon yung benefits ng paggamit ng walang butas na plastic cups, kaya better watch nyo din yung guys. And sa pagtatanim naman ng cuttings, syempre, hindi mawawala ang ating potting mix and ito yung mga laman. Andyan ang coco peat, carbonized rice hull, and garden soil. And yung next na gagawin nyo is mix nyo lang ang mga yan at lagyan ng water ng paunti-unti until makuha nyo yung tamang basa ng potting mix. And guys, remember, huwag basang-basa yung potting mix kasi remember walang butas yung plastic cups na gagamitin natin. And this way, maiiwasan natin na mabulok yung cuttings dahil nababad siya sa potting mix. Sa mga nakaraang propagation ko, ang lagi kong ginagamit ay yung mga green leaf. And para maiba naman ay yung variegated varieties naman yung itatanim natin today. And as we all know, mas mabilis mabuhay ang mga green leaf na varieties kesa sa mga variegated ones. Dahil siguro mas sensitive ang mga variegated ones and I don't know if that's the reason. Kaya naman, let's try na magtanim ng variegated to check if mabilis din bang mabuhay. And may mga green leaf kasi na kahit na 10 days pa lang naglalabas na ng ugat, and ganun din kaya ang mga variegated na dahon. So, yung variegated na itatanim natin today ay sina Delima Red. And I love this variety kasi red and variegated leaves in one. So pretty siya, di ba guys? And andyan din si Light Pink Mahara na isa din sa pinakagusto ko sa Mahara series na bougainvillea. And si variegated Arjuna India na talaga namang hindi nagpapatalo sa ganda. And lastly, si Splash variety na new lang sa collection ko. Yes, she is an old variety but pretty siya na variety na butterfly series. And itong mga variegated leaves na varieties na bougainvillea ay sobrang ganda ng mga ito kahit na hindi blooming season. Kasi para na rin din silang nag-flower kasi variegated yung mga dahon niya. Tapos, samahan mo pa ng mga golden leaves na madahon. Kaya, naku, panalong-panalo ang mga yan. And mai-share ko lang din, isa sa mga kinukolek ko ngayon na varieties ay yung mga golden leaves. So far, ang meron pa lang ako sa garden ay sina Golden Kayata Magenta na na-feature ka na sa mga previous videos ko, si Golden Pedro Bambino, si Golden White Flame, Golden Magic Sakura, Golden Brisa Purple, Golden White, Golden Picture, Golden Carnation, and soon yung darating na varieties sa aking garden ay sina Golden Pearly, Golden Hat Romandawi, and Golden Purple Flame.
At bago tayo magpatuloy and habang nagtatanim ako ng mga variegated bougainvillea varieties at baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea propagation. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And since nabanggit ko na yung golden varieties na bougainvillea na meron ako sa garden, babanggitin ko na rin at isha-share ko na rin yung mga variegated leaves na varieties naman. And sobrang dami na din sa garden ko and hindi ko na sila mabilang at maalala kung ano-ano yung mga varieties na yon. And to name a few, variegated Tanglong Red, Chitra Purple Sunset, Sakura Belacan, variegated Tricolor, variegated White Velos, White Pink or Pink Bubbles, Hawaii Purple and White, Golden Summer Purple and White, variegated King Opal and Flame Red variegated, Pink and Purple Patch, Paul Criala. Andyan din si variegated Wahid Alicia, variegated Dark One, Emma Sperak Yellow Mix, SSB Pink, White and Purple, and marami pang iba na hindi ko na babangkitin kasi hindi ko na sila maalala kung ano-ano yung mga varieties na variegated leaves. And sobrang dami and hindi ko na maalala gaya ng sabi ko kanina. And I am not complaining but rather natutuwa kasi ang dami na pala nila at hindi ko na sila maisa-isa pa. And tapos soon, i-share ko sa inyo yung mga newest variety sa market ngayon na darating sa ating garden, kaya abangan nyo yun guys. They are still pricey and since magaganda naman, kaya napabili na ako. And ayaw ko sanang bumili kaso natempa ko and let's see. And sana maparami ko sila at ma-share sa inyo yung ganda nila. And by the way, hindi na pala ako gumamit ng mga rooting agent solution like rooting hormone solution, garlic, aloe vera, and onion sa propagation ko ng variegated leaves. Kasi itatry ko muna ng walang mga yan para malaman ko yung difference. Kasi itatry ko din yung mga rooting solution na yan sa mga variegated leaves soon para makita natin yung difference, ma-compare natin if mabilis lang din ba ang mga variegated leaves na dahon sa mga rooting solution, aloe vera, onion, mga ganon. And pansin nyo ba guys, yung mga cuttings ko ay mix ng walang dahon or kalbo at may mga dahon. And ang mga iyan ay okay lang naman na may dahon at wala. Basta ang importante is matanggal natin yung mga tinik para hindi mabutas yung plastic natin. And so ayun lang guys, tatapusin ko lang itong propagation ko, kaya dyan lang kayo at panoorin nyo pa rin ang video na ito hanggang dulo. And lastly, before tayo matapos, after nyong itanim yung mga cuttings, ilagay nyo muna ito sa bright and shaded area para sa recovery in pagpapalabas ng mga ugat. And huwag nyong ilalagay directly sa arawan to avoid na matuyo yung mga cuttings. And so ayun lang guys.
And there you have it guys. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!